Okay, kakatapos lang magtrabaho at meron tayong oras para mag-TA. So, mabilis lang sa BTC at nakakita tayo ng drop sa BTC sa ngayon, no? At mapapansin natin after natin maka-reach dito sa mga area to, meron tayong mga levels dyan. Punta tayo ng daily saglit. Mga levels ito, importanteng level sa dito sa bago tayo mag-breakdown, and then yung medyo mas malaking klaseng breakdown dito sa area to. Zoom in tayo, meron tayong some sort of support dito na nagba-bounce, then breakdown, tapos ngayon nakakalabasan resistance na to, no? So meron din tayo dito sa mga wick na to, tsaka tong wick na to, no? Ang mapapansin natin dun yung medyo malaking klaseng breakdown, at ito yung susunod na malaking breakdown, no? Ito, so lapag lang natin kung in case na, no? Yan. So malaking breakdown. So titignan natin kung meron tayong confluence dito sa mga levels na to, kung saan tayo pwede mag-bounce or kung saan tayo makakita ng break. Okay? So exactly dito sa mga ilalim na to, no? Ito, meron tayo dito. Meron tayo dito. Basically ito lang to, no? Yung ilalim lang ng ano to, no, ng channel natin sa ngayon, yung horizontal channel or ranging market natin. Pero babalik natin para lang makita natin kung bakit tayo nagba-bounce dito at bakit tayo nagre-reject dito sa mga area to. So makikita natin sa daily, makikita natin meron tayong malaking wick sa taas, meron tayong some sort of extra resistance dito na nakapupunta tayo ng 4 hours. Yan. Dito tayo nagre-reject din, no? Dito tayo nagre-reject. At meron tayong deviation of some sort. Deviation, which is nag-reject lang rin naman sa orange line na to. So, sa mga dati kong videos, lagi nakalapag to mga to, no? Kaso, may mga nagre-reklamo kasi na medyo magulo yung chart. So, tinatry natin, linisin yung chart natin para mas madali maintindihan. So, meron tayong pinag-usapan dito na may possibility of ABC correction to, no? Na ganito, ABC correction, A, B, C, at potentially magkakaroon tayo ng rejection eventually, no? At yung pinag-uusapan natin na possible bullish na move dito, mababa yung probability, no? Mababa yung probability kasi kapag may third wave tayo, madalas impulsive siya, malakas ang movement to the upside madalas, no? Sa mapapansin natin, puro leading diagonal to, no? Meron tayong some sort of leading or pwedeng leading diagonal din to. Ang problema lang, mukha tong isang leading, isang ending. Okay? So, dalawang diagonal at ang kinalabasan, ang C-wave ending diagonal. So, pag may ending diagonal tayo, magkakaroon tayo ng reversal after ng ending diagonal. So, magkakaroon tayo ng reversal of some sort. Hindi clear breakdown to, no? Hindi clear breakdown. Pero meron tayong mas malaking some sort of pattern dito. So meron tayong ano ba 'yun? Parang alam ko meron tayong pinag-uusapan na descending triangle dito. Nakalimutan ko na. Tingnan nga natin. Descending triangle, ito tayo, no? Some sort of descending triangle. At yung ilalim nito, tingnan natin ang technical target. Actually, baka na lang to, no? Baka ganito to. Baka ganyan. Clear breakdown pala to, no? So, tingnan natin mula dyan sa taas hanggang dito sa ilalim. Hanggang saan kaya to? So, may possibility umabot tayo sa 26,200 area or basically dito sa area to, no? Yan. So, kailangan makakita tayo ng higher low dito para mag-stay bullish, pero hindi ko makita yung hindi ko makita yung structure ng impulse wave theory dito na magiging bullish kasi overlapping to, no? Yan, push up tapos nag-overlap dito. O-overlap na dito. Hindi natin makita na may impulsive structure dito. So medyo sobrang baba, masasabi ko, sobrang baba ang probability na meron tayong impulsive move dito sa part na to. So almost masasabi ko walang chance. Almost walang chance, pero baka mali ako. Pero nga medyo
etong push up na to, almost walang chance na mangyari. Okay? Pero pwedeng magkamali ako, ha? Tingnan natin, meron tayong midline dito. Nasa ngayon, medyo nagdadalawang isip pa ang BTC kung anong gagawin. So, tanda natin itong 26,200. Alisin natin to 26,200. Kung magaan tayo, magre-retrace lang tayo. Actually, mag-i-impulse to the downside pala. So, meron tayong potential na 1, 2, 3. Medyo malaki ito, no? Malaking sunod-sunod na red candles to. So, may some sort of impulsive move dito. Okay? Papakita natin tong impulsive move dyan mamaya. Tingnan natin kung anong target nito. Dito, teka. Mali. Ito pala. Ito sa taas. Papunta dito sa ilalim. Papunta dito sa taas. Iyan. 26,200 area. Andi dito yung price target. At meron tayong 1.618 target na bandang 2650. No? 26,050. So, meron tayong some sort of support dito sa area to. No, dito sa area to. Meron tayong some sort of support dyan. Ang problema dito, kapag naka-reach tayo ng 1.618 dito, medyo delikado. Okay? Kasi nga, ang labasan, tataas yung probability na mayroon tayong first, second, third. Okay? Lalo na kapag lumagpas tayo dito sa area to, no? Ito. Yan, kapag lumagpas tayo dyan, magiging invalidated tong potential move to the upside pa. So, mako-confirm natin na wala na talagang way para maka-pump tong structure na to kapag nag-lower dito. Okay? So, ang alabasan niyan, ang pinaka-move niyan, magkakaroon tayo ng 1, 2, 3, possible of bull swing failure, magiging, some sort of fake pump dito, then babagsak na naman to para sa isa pa, then ABC ulit, ABC, then potentially yung third wave na malakas. So kailangan natin, kung sabihin natin bearish tayo, kailangan natin makapasok dito sa malaking ABC correction na to. Sa meron tayong 1, 2, ABC to, yung number 2, kailangan natin makapasok dito sa short. Okay? Or sabihin natin kung malaking ABC correction to, teka, pwede ba yun? Hindi pwede pala, no? Kasi 5 waves to, no? Na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat dito, 5 waves din to. Na meron tayong potential 1, 2, 3, 4, 5 dito na malaki. Ang alabasan. So, pwede tayo maka-expect na hanggang dito sa mga area to, o kaya dito sa mga area to. Okay? So, meaning, kailangan natin maka-expect ng 5 waves dito pababa. Pwede tayo maka-expect kasi ang starting natin 5 waves din. Okay? So, doon natin makikita yung mga zigzag correction, excuse me. Excuse me. So, meron tayong zigzag correction na ganito, no? Meron tayong A, B, C na malalaking ganyan. Pero pag nagkaroon tayo ng 5 waves dito sa A, most likely ang C wave 5 waves din. Kasi ang zigzag correction, 5, 3, 5. Okay? Meron tayo ditong number 5 or 5 waves, tatlong waves, then 5 waves. Okay? So, makakita tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 dito. At kasunod niyan, meron tayong 3 waves na 1, 2, 3. So, andi dito na siya sa B wave. Ang kakalabasan, ang sunod nito yung C wave. Na may potential na move na 1, 2, di natin masasabi kung malaking 3 to. 3, 4, 5, kunwari maliit pa lang, 1, 2, 3, 4, 5, maliit pa lang, so first wave pa lang yon, first wave, yan, first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave, kung saan man yan, no? Nakakalabasan. So ayun ang ine-expect ko sa mangyayari sa BTC sa ngayon, na meron tayong potential na move to the downside na malaki-laki. Okay, hanggang 22k, 20k, mga area ganun, up until 19,500 ang masasabi ko. So, pwede nyo lista yun sa papel nyo kung gusto nyo i-double check. So, tignan din natin to. Meron tayong some sort of ascending channel dito. Pwede natin makita yung target nito. So, mas malala ata target nito, no? So,
pag ganyan, breakdown point, makaka-reach tayo ng ilalim. Okay? So, kapag nasa ilalim tayo, medyo delikado mag-short dito. Okay? Pero, ayun nga, yung structure medyo pa-bearish tayo, no? Pero, ayun nga, kailangan natin tandaan na habang nasa loob tayo ng range, pwede pa itong maging bullish. Pwede pa itong maging bullish dito. Di lang natin makita yung structure ng bullishness dito. Kasi kapag meron tayong 1, 2, hindi pwede to, no? Paano kaya to? So wala akong makitang bullish structure dito para masabi natin na meron tayong some sort of pump to the upside. Wala akong makita. Ang possible lang na pwedeng mangyari dito baka widening wedge na kaso kulang to para sa widening wedge dito. So kulang tayo ng isang pivot point dito. So medyo mababa talaga yung probability nito, no? Sa at least na nakikita ko sa structure na to. Ang highly likely mangyari, meron na tayong ABC correction dito, ABC. Meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 of some sort. Baka ganito pa to, no? 1, 2, 3, 4, 5 dito. O tama ba yun? Parang mali eh. Tingnan natin. Pero alam natin meron tayong some sort of ending diagonal nga pala to, no? So ibig sabihin meron tong 5 waves. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 widening wedge. Then ending diagonal dump. Okay? So ano next natin? Tatanggalin natin to para mas malinaw. Itong mga to, alisin na natin to. Kasi alam naman natin doon tayo banda mag-re-reject. At ito ang sunod na target, no? Ang 2650 or basically 26k. Aabang tayo ng potential na bullish swing failure dito. Yan. Kukunin yung liquidity nito at potentially magbabounce. Dito pwede tayo makapasok siguro ng short dito para sa isa pang move to the downside. Kaso after nun magkakaroon pa ng isa pang malaking ABC or pwedeng pag push down dito, pwedeng maliit na ABC correction na flat correction lang yon. Then isa pang dump. Possible. Okay, so medyo etong part na to kailangan natin sa tingin ko baka ma-ride or baka dito pa tayo makaka-ride. Okay? Or baka dito pa sa mga area to kasi pwedeng maging ABC correction na malaki to, no? Pero yun nga, dito sa tingin ko pwede tayo makapasok kapag nagkaroon tayo ng bullish swing failure. So medyo ina-advance ko lang yung yung potential na mangyayari. Tingin tayo ng FA saglit. FA. Meron tayong PPI seller ata to sa lakas ng pagbenta ng product ata to. So ang actual natin 0.5, ang forecast 0.3. So medyo hindi expected ng market na medyo mataas pa or basically mahal pa ang mga bilihin. Ang previous 0.7 medyo meron tayong pagbagsak, no? Medyo may pagbagsak tayo pero medyo hindi expected na mahina yung pagbagsak ng pagbenta ng mga tao, ng mga para siguro mga producers ata to, no? So ibig sabihin medyo mataas ang inflation. So meron tayong news dito actually sa FOMC minutes, siguro mga 2 hours ago lang to, na ang sabi mukhang tatagal ang restrictive policy. Ibig sabihin meron pa tayong potential na rate hikes at mas patagal pa than expected sa dating dating potential na magpa-pause na then mag-rate cuts na, no? Ang kakalabasan baka meron pa talagang or more like confirmation to of some sort na meron pa tayong isa pang rate hike. Confirmation to, no? Confirmation. So ibig sabihin bearish kasi meron pa tayong rate hike na isa pa siguro at least. Then di natin alam kung ano mangyayari. Nakikita rin natin sa data sa news na medyo mataas pa yung inflation. So mas patagal na interest rates na matagal siyang mataas na interest rates at potential rate hike pa. Meron din tayong war sa Middle East dito sa part na to, no? Makakita natin tong mga week up, week down na to sa Saturday. Actually, banda dito, no? Ito siguro yung start no?
Hindi ko alam kung anong date mismo lumabas yung war sa Middle East, pero hindi natin masasabi kung kailan exactly, pero yun nga, meron tayong war sa Middle East at mukhang nakaka-affect siya sa BTC rin, no? So abang tayo ng potential move to the downside. So papakita lang natin to ng mabilis. Meron tong mukhang itong may 5 waves, no? Meron tayong 1 2 3 4 5 impulse. Meron tayong ABC dito kasunod. Oops, mali yan. Ito. Meron tayong ABC, A, B, C. After ng ABC correction na yan, meron naman tayong potential na 5 waves sa the downside. So, tignan natin. Meron tayong 1, 2, hindi pa natin sure kung ito na ba yung 3, 4, 5 na ba to? Hindi natin masasabi, pero parang kulang pa to, no? Kasi tignan natin. Yan. Tsaka dito. So, mukhang third wave pa lang to, no? Itong move na to. Pa third wave pa lang, or yung mini wave niya pa third wave pa lang. Hindi natin masasabi. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Ang most likely na mangyayari sa nakikita ko 1.272. So may possibility. So tignan natin to, tignan natin ang shorter time frame na Fibonacci. Mula dito sa taas papunta dito sa ilalim, papunta dito sa taas, lagpas na pala to ng 1.618 at nagbabound siya sa 3.618. So medyo medyo malaking klaseng dump to, no? So dito kaya pwede 2.618 naman to kung dito natin lalagay. So puro 618 ang niya, no, ang targets niya. Kapag ganun na laging 618 ang targets niya, nalagpas ng 1.618, ibig sabihin nakikita ng market yung potential na impulsive move. So actually meron pa bang isa pa? Ito na kasi, no? Meron na tayong potential 1, 2 o kaya 1, 2. Ito kaya pwede maging 1, 2. Tignan natin. May possibility pang maging 1, 2 yun. 1, 1, 2. O, possible pa naman, no? At ang kalabasan, dito pa siya sa ganun din, 26,200 area rin, no? Or 26,150, 165. Okay? So, last one. Tingin tayo ng DXY. Ang DXY nasa support. So, may potential na na may preemptive preemptive dump tayo sa BTC habang nasa support ang DXY. Madalas kapag nasa key level ang DXY, so for example, andito yung DXY na potential, or more like dito pala yan. Dito, ina-expect ng market yan na magpapump ang DXY. Possible. Ito ang kakalabasan, ang BTC medyo babagsak. Meron din na andi dito ang price ng DXY, ina-expect ng market na magdadump, ang kakalabasan ng BTC magpapump. So October October 3. Tingnan natin. BTC October 3. Ito actually bago pa mag-October 3. So, starting ng Monday, no? Monday, pump. Tapos makikita ng market na mukhang magbe-breakout ito, no? Kakalabasan. Mukhang magbe-breakout ang DXY ito, no? Ito sa mga area to. Mukhang magbe-breakout ang DXY or magpa-pump ng matindi pa. Nagpi-preemptive dump na agad ang market ng BTC. So, ganun din naman dito, no? Potential na preemptive dump na ang BTC kasi makaka-expect ang mga tao na ang DXY magpa-pump. Okay? Pero kapag nag-dump to, pwede natin ma-expect na magpa-pump ang BTC. Okay, so S&P 500, medyo maganda ang itsura ng S&P 500 sa ngayon. Medyo lang. Pero nasa bandang resistance area siya, no? Resistance area, or di natin sure kung saan banda to. Baka dito pa yan. Baka dito pa yan, ha? So, sa ngayon, magandang medyo delikado. Nasa bingit ng breakout, pero at the same time, nasa bingit ng rejection to. So, nagdadalawang isip pa ang S&P 500. So, ayun siguro update natin. At ingat lang tayo dito, yung
napag-usapan natin no, na kung gusto natin makapasok ng short, abang tayo ng 1, 2, 3, 4 dito, yung 4th wave dito bago yung 5th wave. At siguro most likely ang rejection area niya ay itong middle line na ito, no? Kung magkakaroon tayo ng some sort of retracement. Yung natin, preemptive fib retracement natin, 382 or 236 ang target ng 4th wave. So sabihin natin kung banda dito siya magba-bounce, makaka-expect tayo, meron tayong 382 at 236. So hindi natin sure kung saan banda to kasi wala pa tayo dito sa price na to, sabihin natin dito sa 26,200. Pag 26,200 meron tayong confluence dito sa 236. Kapag bandang yung tawag dito, bullish swing failure, sabihin natin nag 25,950 tayo or 25,900, ganyan, kukunin lang yung liquidity nito, magbabagsak, kunin ng liquidity, yan, ganyan itsura niya na, magko-close above, then magkakaroon ng 4th wave, isa pang 5th wave, then ang target nito most likely banda dito, yan. So lang yun, preemptive lang na fibs or potential na gagalawan ng BTC. So dalawa ang potential na galaw nito, no? Actually kung pwede na rin dito mag-bounce, pero dalawa yung move, pwedeng 26,200 bounce, pwedeng liquidity hunt muna, acceptance back, then bounce, then rejection ulit, kakalabasan, no? So ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.